Teka. Gumagalaw na sako nga ba ang mga ito? Paano nangyari yun? Giliw na giliw ang magkakapitbahay sa palarong fiesta na to. Karera daw ng mga sako. Anong laro nga ba ito na gumagamit pa ng sako? At anong nasa loob nito? Nakunan ang video na ito sa Santa Cruz sa Maynila. At ang video in-upload ni Jorosan, isa sa mga organizer ng palaro. Every piyesta rito, nagpapalaro kami kasama ang grupo ko ng basketball league, sack race, at marami pa. Tradition na namin ginagawa yun every piyesta. Hindi na raw dapat magduda pa dahil ang laro sa video ay sack race. Pero ang kanilang version daw, may kakaibang twist. Ang nagpapagalaw sa sako ay mga mismong bata sa loob na kasali sa laro. Sa video, kita ang mga kalahok na nakasuot ng sako mula ulo hanggang leeg. Habang may suot din silang helmet para sa proteksyon. Naubusan na rin kami ng mga ibang papalaro kaya nagaya na lang namin yan sa social media na rin. Sa mananalo naman is meron kaming cash. 100 pesos lang din naman yan. Sa consolation may 50. At sa pag-umpisa ng palaro, talon kung talon ang labanan ng mga bata. Pero hirap silang umusad at nagsisidapaan. Mabuti na lang at may suot silang helmet. Pero dahil sa limitadong galaw sa loob ng sako, paulit-ulit na nadadapa ang mga players. Ang video na in-upload ni Jorosan, nag-viral. Maraming natuwa, siyempre. Meron din naman na hindi natuwa dahil inalala yung safety ng bata. Hindi raw tukoy ang eksaktong taon kung kailan na-imbento ang sako. Pero ang earliest sacks ay matitrace daw mula 5,000 years ago. Mula noon, nagbago na rin ang material na ginagamit dito. Noong ancient times, as early as 3000 BC, gumagamit ang mga tao noon ng woven grass o kaya naman animal skin para gamitin bilang bags o sack-like containers. Noong Middle Ages naman, yari sa linen ang ginagamit sa Europe para makapag-transport ng arena, buto at tools. Noong 1700 to 1800s naman, naimbento ang gunny sacks na mass-produce para sa agriculture lalo na sa India, Bangladesh at United Kingdom. Ngayon, commonly used worldwide naman ang plastic sacks na yari sa polypropylene na na-develop after World War II. Wala naman daw problema ang mga magulang na sumali sa palaro ni Jorosan. Okay naman kasi naglalaro sila dito. Ganyan naman taon-taon namin dito. Wala pong nagreklamo sa palaro nila kasi parang nag-enjoy po yung mga nanonood. Ayon sa isang guardian ng bata na kasali sa palaro, si Mang Jessie, masaya naman daw at masigla pa rin ang kanyang apo. Nung after maglaro siya, masaya naman po. Nakakuha po siya ng premyo nun. Wala naman po naramdaman yung apo ko. Yung palaro naman po nung fiesta ng mga bata, hindi naman po delikado yon. Tuwan-tuwa po kami lahat dito sa lugar namin. Ang sack race ay isang classic party game na madalas nilalaro tuwing fiesta, school or office sports fest at summer games. Nung bata pa ako, eksperto ako dito sa sack race. Napakasimple ng technique dito. Dapat ang lagay ng paa mo, mahigpit. Pag pinasok mo ang paa mo sa loob, dapat mahigpit ang hila pataas para walang lundo. At pag walang lundo, pag talon mo, isang unit kayo ng sako at hindi aalog-alog. Yan ang sikreto dyan. Ang sack race ay nag-originate pa raw mula sa mga rural celebrations sa Europe. At ginagamit din nila ang sako ng bigas o harina bilang props. Charlie, sige mo to. Yung mga bata naglalaro ng sako. Ala, ang cute. Naka-helmet siya. Alam, parang gusto ko i-try yan. Pero, bumabagsak sila. Ano sa tingin mo? Maganda o hindi maganda? Naka-helmet sila, so okay lang maganda. Dahil naka-helmet. Naka-helmet. Pag hindi naka-helmet, huwag dapat. Hindi, kasi at least may safety precautions sila. Tingin mo to. Mga bata na gano'n, naglalaro sa ako naka-helmet. Ano sa tingin mo? Tama o mali? Parang muli eh. Bakit mali? Paano pag nasaktan sila, pag natumba? Oo. Pero sa palaro ito, ano nga bang nakaambang peligro sa mga manlalaro? Hindi ito safe for me.
Kasi pwedeng magka-head injury. Buti sana kung concussion lang. Paano pag may skull fracture? Kasi face first. Pwedeng magka-hematoma or blood clots sa brain, which are more dangerous and more damaging to the brain. So, I don't recommend people to play the game. Bago naman kami magpa-games dyan, nandyan din naman yung mga guardian ng mga bata. Saka yung ambulansya naman ng barangay namin is 24/7 na naka-ready. Pero awa ng Diyos, hindi naman nasaktan yung mga naglarong mga bata. Simulat sa pool ay masaya lagi tuwing pista ang mga palaro gaya ng sack race. Pero kung magkakaroon man ng bagong twist, mainam na ang laro ay maging ligtas pa rin. Dahil ang goal, hindi lang manalo at makakuha ng premyo, kundi magdala ng kasiyahan at ngiti sa lahat ng tao.